Si Freddy, bago yan sumikat, may istambay yan sa Baicor. Nakikita ko yan. Alam mo ang Baicor nun, may bilyaran sa baba. So, pag umaga, nakikita ko yan si Freddy. Nandun sa bilyaran. Sabi ko, sino ba itong Naglalaro? jeeping kulelat na long hair, tapos naka parang paisley na mga bell bottom pa, gano'n. No? Sabi, hiping kulelat, ang tawag ko na dito. Gusto kong marinig ang kwento mo, Kakwenpay. Gusto kong marinig ang payo mo, Kakwenpay. Kasi noon nandun ako, promotions ako eh. Aba, yung mga unang kanta na binigay sa akin, ay promote ko eh. Kasi ang kanta doon, di ba naka 45 yan eh. Alam mo yun eh. Kasi ako, may pagmamalaki ko yung sarili ko in terms of naranasan ko yung 45, yung maliit na plaka, yung 33, tapos yung cassette, nauso yung cassette, yung nawala na yung plaka, cassette naman. Tapos naging CD. Alam mo, nadaanan ko yung evolution na yan kasi hindi namin nalalaman, hindi namin alam kung ano mangyayari sa music industry. Sabi ko, magbabago na naman to hanggang naging digital na. Sabi ko, wala na tayo binibenta dito. Si Freddy Aguilar, ito magandang story. Freddy Aguilar, ikaw din na nag-ano nun? Oo, si Freddy, bago yan sumikat, may istambay yan sa Baicor kasi ginagawa na ni Tito Soto ng album. Tapos, nakikita ko yan. Alam mo ang Baicor noon, sa Cubao yan dati. May bilyaran sa baba. So, pag umaga, nakikita ko yan si Freddy. Nandun sa baba. Nandun sa bilyaran. Sabi ko, sino ba itong Naglalaro? jeeping kulelat na ito? Eh, mahaba ang buhok. Long hair, tapos naka parang paisley na mga damit, naka bell bottom pa, gano'n. No? Sabi, hiping kulelat, ang tawag ko na dito. Kung pansinin yung mga gano'n, forma eh. No? Tapos, mamaya naaman ko, magiging recording artist na. Nung nakita ko sa Metro Pop, ay sabi ko, ito yung nakita ko sa Baicor. Noong time na yun, ano pala, yung parang nag-a-apply pa lang si... Hindi, nagre-recording na siya. Hindi na nagre-recording siya, pa lang. pero tinatago pa nila Tito. Kasi alam na nila na mag-hit yung kanta na anak. Pero hindi pa nila alam na kung ano magiging resulta dun sa Metro Pop. Natalo nga yun eh. Ibig sabihin, nung nirecord nila yun... Wala pa yung Metro Pop. Wala Hindi pa pa. kasali na siya sa Metro Pop, pero inunahan na nila na hawakan si Freddy. Okay, kasi Hindi, nakarinig Tito. kasing maganda. Kasi alam nila, sisikat tong kanta. Eto na ngayon. Si Freddy, palagi ko kasama. Nung unang mga araw niya, wala pa rin kotse yan. Ako sa akin sumasakay yan dati. Ako palagi may kotse noon. Pag lumilipat ako sa bawat kumpanya noon, ang unang dinedemand ko, bigyan ako kotse. Bigyan ng kotse. Kasi mahirap nga naman na wala kang sasakyan eh. Hindi ako makakano. Saan kami pupunta niyan? Okay, pare, gugutom na ako. Lunch tayo. May pera ka ba? Wala. Ikaw? Ako, wala rin eh. Pero, sige, ako bahala. Punta kami. So, magandang restaurant. Nilibre mo. Hindi, ito ngayon. Pula kami. Pwede. Ito yung menu. Hanggang bayad pa tayo. Basta, mano ka lang dyan. Ay, kita kami ng waiter. Freddy Aguilar. Uy, pwede ka bang kumanta ng isang taon lang dito? Yung kuwan lang. Noong time na yun, ano na siya, tapos na siya Tapos na Metro Pop, pero Metro Pop, talo siya. Hindi siya yung natalo siya. sumikat. Pero sumikat na yung kanta niya, anak. Pasikat pa lang, hindi pa ganun, wala pa Pero nga. nakikita na siya ng mga tao sa TV, di ba? Alam na nila na kung sino si Freddy, pero basically, during that time, wala pa nga kotse si Freddy noon. So, sa akin pa nga sumasakay. So, ito ngayon. Freddy, kanta ka. Kanta ka, oh. Kanta. Freddy. Kasi may dala na siyang gitara lagi. Nasa kotse ko yung gitara. Tapos ito na eh. Pagbaba niya. Sabi sa amin ng waiter, sir, on the house. Ano man yung gusto niyo orderin. Sabi ko kay Freddy, ayan. Di ba? Libre na pagkain. Baka binayaran pa kayo. Hindi nga kami binayaran, pero on the house. Yun talaga. Yun na lang ang bayan. Talaga, mahal na ba ang pagkain? Hindi pinakamahal na pagkain. Yun yung in-order namin. Hindi mo naman maubos lagi. Sabi ko sa'yo. Yung mga storya namin ni Freddy. Kasi, tapos ito ngayon. One time, si Freddy, merong show, concert, inimbitahan siya sa Bataan, Balanga, Bataan. Sabi niya sa akin, Tato,
sama ka. I mean, ikaw ano sa akin, ikaw sumama sa akin. Sabi ko, hindi ako pwede. Yung kotse ko baka hindi umabot ng Balanga Bataan. Mahaba-haba yung biyahe nun. Eh, hindi ko pa napapacheck up yung kotse ko noon eh. Kaya baka biglang masiraan tayo. Tumirik. Sabi ni Freddy, bale, okay. Umark nila. Limousine. Black limousine. Kasi may pera na siya. May pera na siya. Pero wala pa siya kotse daw, pero may pera na siya. Mark na black limousine. Doon kami sa likod nakaupo. May driver kami. Rockstar talaga yun. Sabi ko, ito mo naman ang mga experience natin. Pag binabalikan namin ni Freddy yun, kita mo anong panahon natin noon. Ito yung mga ginagawa natin. Matagal din pala kayo nagkakasama ni Capri. Matagal kami ni Freddy. Nakakapunta ka ba doon sa bahay niya? Sa Pasay, napupunta ako. Pati dito, napupunta dito. Napupunta dito? Ibig sabihin itong ito inupo yan, natin, dami na inupo pala mo, naupo yan. dito. Baka sumikat din ako. Bakit hindi? Mga pupunta dito, Kasi sikat sumisikat pala yung umupo dito eh. Kaya sa gusto sumikat, umupo kayo rito. I-claim ko na to. Anyway, so, yun na nga, hanggang napaalis ako sa bahay ko. Pero continuous pa rin yung friendship namin ni Freddy. Hanggang naging international artist sila. Hindi kami nakikita na dahil biyahe na siya. So, okay lang. Nakikita na kami sa Fields Cup. Tapos na yung ano niya eh. Tapos na yung mga pinaghirapan namin mga Pero at least yung kwento na hanggang sa kamatayan, dala-dala niya yun. Dala-dala namin yan. Kaya ang dami kaming ko ni Freddy. Talagang pinagsabi, ito pa isang dagdag ko dyan. May show. Nagmamadali kami. Pinilit ni Freddy, Tato, ayan, pasok mo dyan, para shortcut tayo. One way to, huliin tayo ng pulis. Hindi, ako bahala. Kasi sikat na rin naman siya. Ako bahala, basta pasok mo dyan. Ikaw nagdadrive. Ako nagdadrive eh. Pagdating ko sa dulo, doon lang kayo pulis. Tabi. Doon kayo, punta ka sa sa outpost ng pulis. So EDSA yun eh, Cubao EDSA, yung Pitwaso. Tagal ko, nakatayo doon, wala nangyayari, yung pulis, inaano yung traffic. Si Freddy, nainip. Sabi, ano ba yan? Tagal-tagal ba? Pumunta sa outpost. Eto ngayon, nung pagpunta niya sa outpost, tumayo doon, nakasumbero siya. Nakakita ng mga bus driver, mga kotse. Nung ginugo na nung pulis yung walang gumugo kasi nakita si Freddy, lahat kumakaway. Sabi nung pulis, bakit hindi ma-under to traffic? Nakita si Freddy. Ay nako, tayo palang dahil bakit ayaw umandar to traffic. Ito yung lisensya mo, malis nga kayo rito, baka visit. Wala pa social media nung mga time. Wala pa social media. Grabe na yung ng impact ng TV dati talaga. TV talaga ang panon. Kaya ang dami namin story, ang dami kong story kay Fred talaga noon na bayad ka sana ng noon, nung multa ka sana ng kaya si Fred. Hindi, ito nga maganda eh. Nung time na yun, pinipilit ni Freddy ibigay yung lisensya niya. Ako na lang hulihin nyo kasi ako nag-utos dito kasama ko na hindi naman niya papasukin to kung hindi niya talaga hindi ko inutos eh. Sabi, hindi, siya nag-drive eh. Hindi, ako ang Ang nakita ng pulis, hindi umaan. Dalawa na kayong nagbibigay ng lisensya. Parang pelikula ang dating. Si Freddy ang baligtad. Si Freddy started from the Philippines. He never intended to actually tour the world. Pero, ang nangyari sa kanya, bawat country sa Europe, sa Asia, gumawa ng version ng kanta niya, ang anak niya. So, sikat na yung kanta niya doon, may sarili ng mga version nung bago siya pumunta pa doon at nag-concert. Kaya ang dami niyang countries na... Napakaswerte ni Frida. Siya lang yung artist na masasabi na international artist talaga. Pero di ba siya nabigyan ng national artist ba? Wala ba siya? Wala siyang... Hindi siya nabigyan eh. Kasi nga, baka pwede posthumously later on. Kasi namatay na siya. Kung tutusin di ba? Qualified siya talaga. Kasi buong mundo, halos buong mundo. Wala pa nga makapantay doon sa kasikatan ng sa lahat ng Pilipinong artist yata, wala pa nakagawa ng wala pa. Siya pa lang. Siya pa lang. Magkaroon din siya. So, ang dami mga ganyan story na... Galing di ba lang ang pinagsabahan ni Kaka? Itong panahon ko sa recording, talagang ang dami ang treasure ko talaga dyan is nakilala ko yung karamihan ng mga artist na bago sila sa makeup.